Okay po, magsimula na po tayo. Manalangin na po tayo. Hallelujah. Maraming salamat, Amang Banal, sa pagkakataong muli na kami makapakinig ng iyong salita. Napakalaking pribilehyo na kami po ay mag-aral ng iyong mga salita. Tulungan mo kami na umunawa at tulungan mo po, Panginoon, ang mga salitang mapag-aaralan namin ay ito ay patuloy na namnamin namin, nasain po namin na maunawang higit ang iyong mga salita. Tulungan mo po na sa pamagitan nito makilala ka namin mabuti at magamit mo po kami sa pagbabahagi ng iyong salita sa maraming mga tao. Gabayan mo po kami sa gabing ito. Ingatan mo po ang bawat isa na wala pa sa kani-kaniyang tahanan. Iligtas anumang panganib at kapahamakan. Ang dugo ng Panginoong Hesus ang tumaki po sa aming mga kapatid at sa lahat ng mga taga-sunod, taga-pakinig namin ng aming live stream na ito. Pagpalain mo ang mga nasa tahanan, nawa mapakinggan nilang mabuti ang iyong salita at unawain at patuloy na pagbulay-bulayan. Salamat po, Ama, sa inang pinagkakatiwala ang gawain ito, mangyari ng banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin at pumatnubay sa aming gagawing pag-aaral. Samahan mo po kami at patnubayan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen po. Magandang gabi po muli sa lahat. Tayo po ay nasa pag-aaral po muli patungkol po sa mga katuruan, yung mga essential teaching po patungkol sa Biblia. Mga basic lang pero napakahalaga. Sana po ay ito po ay ating mapakinggang mabuti, unawain at makikita po natin, magagamit po natin to sa pagpapagamit sa ating Panginoon, no? Lalong-lalo na sa gawaing pag-share ng kanyang mga salita, no? So ang ating pag-aaralan, ito po ay part 3 o lesson 3. Patungkol po sa salvation o kaligtasan. Kung ano po ang katuruan sinasabi sa Biblia patungkol po sa kaligtasan. Nagkaroon na po tayo ng introduction, yung first part natin. At pangalawa ay yung mga 5 bagay na dapat nating gawin sa pagsisimula bilang isang Kristiyano. So natutunan po natin na ituro natin sa inyo yung acronym na START, S-T-A-R-T, at ngayon naman ay katuruan ng Biblia tungkol sa kaligtasan. Now, magsimula na po tayo. Sabi po sa 2 Corinthians 5:17, kaya't kung sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na narito sila'y pawang naging mga bago. So, sabi ang mga dating bagay ay lumipas na, nawala na. So, ibig sabihin, nang pasimula at natutunan po natin na tayong lahat ay nangangailangan ng kaligtasan at nalaman natin na si Jesucristo ang naging daan ng Diyos upang tayo tumanggap ng kaligtasan. Now, kung tayo po ay nakaranas na ng kaligtasan, binigyan na ng Diyos, na unawaan natin yung napakagandang plano ng Diyos sa buhay ng bawat tao, sa buhay ng bawat isa sa atin, tinanggap natin siya bilang ating Panginoon tagapagligtas. Ang bubunga po niyan, isa sa bunga, ay tayo po ay nagiging bagong nilalang. Sabi, ang mga dating bagay ay nagsilipas na, nawala na, lumipas na, hindi na natin dapat balikan, kundi tayo po ngayon ay mga bagong nilalang, no? We are new creation, we are new creature, no? So, alam natin kung bakit dapat nating maranasan ang kaligtasan. Kailangan natin ng kaligtasan dahil ang lahat ng tao ay nalayo sa Diyos. Ang lahat ng tao ay nagkasala. Ang lahat ng tao ay hindi humanap sa Diyos. Ang lahat ng tao ay hindi matuwid, no? So, yan po ang sinasabi sa Biblia. Datapot nung una pa man, ang unang tao ay mayroong magandang pagtitinginan, may magandang relasyon sa Diyos. Nabasa natin sa aklat ng Genesis 2, Genesis 3, na mga unang tao ay nakakadaupang palad nila ang Diyos. Sila po ay, ang mga unang tao ay
nakakausap nila ang Panginoon sa hardin ng Eden, no? They were walking hand in hand, no? Sila ay kasama nila ang Diyos na naglalakad sa hardin ng Eden. Datapwat, may isang utos na binilin sa kanilang Panginoon. Yung isang utos na ito, hindi marami, hindi 3, hindi 10, kundi isa. No? Isa lang. So, madaling tandaan. Datapwat, yung isang ito ay na-filled pa ng mga unang tao. No? Sinuway nila ang Diyos, nasuway nila ang Diyos, at ang nangyari, ang kasalanan ay sumapit sa tao at sa lahat ng sangkatauhan na sinilang pagkatapos po ni Adan at ni Eva, no? So, dahil sila'y nagkasala, sila ay nalapit sa tinatawag na kapahamakan. So, isang napakalaking problema ito para sa tao dahil hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. We cannot save ourselves, no? Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. So, itong problema, nang malayo tayo sa Diyos, nang magkaroon ng separation ang God at ang tao, nangangailangan tayo ng kaligtasan. O sino ang magliligtas sa atin? Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Tayo ay nalayo sa Diyos. Sabi nga po sa Isaiah 59, no? Isaiah 59, 1 and 2. Ito po ang sinasabi sa Isaiah 59, 1 and 2. Tingnan ninyo, si Yahweh ay may kakayahan upang iligtas ka sa hindi bingi upang hindi makarinig ng iyong hinaing. So dito pa lang pinakikilala sa Isaiah na ang tanging magliligtas lang sa atin ay walang iba kundi ang Diyos. Hindi mo pwedeng iligtas ang sarili mo, hindi mo pwedeng iligtas ang kapwa mo, hindi ka pwedeng iligtas ng magulang mo, hindi ka pwedeng iligtas ng asawa mo, hindi ka pwedeng iligtas ng sino mang mahal mo sa buhay o karelasyon dito sa lupa. Walang iba kundi ang Diyos lang ang makapagliligtas sa atin, no? Sabi sa verse 2, ang masasama ninyong gawa ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos. Nagkasala kayo kaya hindi ninyo siya makita at hindi niya kayo marinig. So, ito ang dahilan kung bakit tayo nalayo sa Diyos. Ano daw ang dahilan? Bakit tayo ay nahiwalay sa Diyos? Ang mga unang tao nahiwalay sa Diyos at ang mga tao, mula noon, ang mga tao ay nahiwalay sa Diyos, no? Dahil sa kasalanan, no? So, kung makikita po natin, yung ibang mga tao talagang nabubuhay ngayon, sinisisi pa rin hanggang ngayon si Adan at si Eva. Dahil kung hindi daw nagkasala si Adan at si Eva, ay hindi tayo mapapariwara, no? Pero ganun ang nangyari, the seed of Adam and Eve ay ang binhi nila ay nasa atin mga tao. Kaya ang sabi sa Roma 3:23, ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, no? For all have sinned and come short to the glory of God. Kaya hindi tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, sa kabanalan ng Diyos, dahil ang lahat ng tao ay makasalanan. At ang sabi sa Roma 6:23, the wages of sin is death, no? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ibig sabihin kung lahat ng tao ay makasalanan, therefore, lahat ng tao mamamatay, no? So, si Adan at si Eva ay namatay. Di ba sabi ng Diyos sa kanila, pag kinain niyo ang bungan po ng kahoy na pinagbabawal, walang pagsalang mamamatay kayo. Ang tanong, namatay ba si Adan si Eva? Yes. Sabi nila, ay no, hindi namatay si Adan si Eva, no? May kausap nga ako kanina, sabi ko, kasalanan din yun ng lalaki kasi bakit hindi niya pinigilan yung babae? Akat sabi sa Book of Genesis, katabi niya yung lalaki, no? Katabi niya. Pero ba't hindi pinigilan ni Adan si Eva na nakita ni Eva na ni Adan na kinakain na o kakainin ni Eva yung bunga ng pinagbabawal? Why? Kasi gusto rin niya. Ano sabi naman nung kausap ko kanina, siguro titingnan muna ni Adan kung mamamatay nga si Eva, no? Playing safe tong lalaki, no? Hindi natin alam kung ano dahilan kung bakit ganon, pero may responsibilidad talaga ang lalaki, no? So,
namatay ba sila? Hindi sila namatay. Pero, totoo sinasabi ng Panginoon na mamamatay sila. Pag kinain nyo ng bunga ng punong kahoy, mamamatay kayo. Ano yung kamatayang kinamatay na una ni Adan ni Eva? Ang tawag doon na spiritual death. Dahil may tatlong uri ng kamatayan, the spiritual death, nang ibig sabihin ng spiritual death ay being separated from God. Nahiwalay sila sa Diyos. Kaya nga, nung kinain nila ora mismo yung bunga ng punong kahoy na pinagbabawal, inilabas sila ng Diyos doon sa hardin, no? So, they died spiritually. They separated from God. Sila ay nalayo sa Diyos, kinakailangan pang utusan ng Diyos ang isang anghel niya na may dalang tabak para palabasin, no? Ang mga unang tao sa hardin ng Eden. And now, ano pa yung isang uri ng kamatayan? Tawag ay physical death. Pag sinabing physical death, ito ay paghiwalay ng espiritu sa kanyang katawan, no? So, pag nahiwalay na ang espiritu, ang soul sa kanyang katawan, wala na siyang senses, yung 5 senses ay nawawala sa kanya, at ibig sabihin, namatay ang kanyang katawan, ito ang nililibing, ito ang nauuwi sa alabok. At yung tatlong kamatayan ay tinatawag na eternal death. Ang ibig sabihin eternal death ay pangwalang hanggang kamatayan, no? So, walang hanggan ang usapan nito. Ibig sabihin walang katapusan. Kung ikaw'y mapupunta sa impyerno, walang hanggang kahirapan ang daranasin mo. Kung ikaw'y mapupunta sa langit, walang hanggang buhay ang tatanggapin mo. So that's why, kailangan ng tao ang kaligtasan. Kailangan niya ang Diyos, kailangan niya si Jesus. Dahil walang sino man ang maliligtas, kundi sa pamagitan lang ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Jesus sa John 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. Walang sino man makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So ang ginawang solusyon ng Diyos, yung problema, hindi makasolusyonan ng tao, kaya ang ginawa ng Diyos, siya ang gumawa ng solusyon. Biruin nyo, mahal tayo talaga ng Diyos, mapagmahal ng Diyos, na iniisip pa rin kapakanan natin, kahit tayo nagkamali, nagkasala sa Kanya, tayo pa rin ang iniisip niya, hindi natin magawa ang solusyon para tayong maligtas. Ang ginawa ng Panginoong Jesus, siya ang gumawa ng paraan para maligtas ang tao. Anong ginawa niya? Through sacrifice and substitution, no? So yung sacrifice and substitution, dapat tayo ang makaranas ng kahirapan, no? Dapat tayo makaranas ng kahirapan, pero ang nangyari, ang ginawa ng Panginoon ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Yun nga yung sinasabi sa John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos na binigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus, upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dapat tayong parusahan, dapat tayo ipako sa krus, but Jesus sacrificed. Siya ang nagsakripisyo, siya ang tumanggap ng palo, siya ang nagsuot ng koronang tinik, siya ang dinuruan, siya ang hinampas ng 39 na stripes sa likod, na ang hinampas sa kanya ay bakal na may pangawil, na kung saan pag hinampas yun, ay dala ang kanyang laman, no? So, siya yung sinibat, siya yung pinako sa krus, no? Kaya napakahirap ng dinanas ng ating Panginoong Hesukristo. Nung siya ay malapit ng, alam niya na mamamatay siya sa krus, alam niya kung ano gagawin sa kanya, siya ay pahihirapan. Kaya nga, ang sabi niya sa panalangin dun sa Garden of Gethsemane, Lord, lampasan nawa ako ng sarong ito. Ibig sabihin yung kahirapang yaon. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, ayaw, pero wag ang gusto ko, kasi yung oras na yun, naalala niya yung kanyang hirap. No, pero sabi niya, wag ang gusto ko kundi ang ibig mo, Panginoon. Kaya sa bandang huli, no, naranasan niya talaga yung hirap, no? Kaya nga dun sa cross, sumigaw siya na Ama, bakit mo ako pinabayaan? Pinabayaan ba siya ng Ama? Yes. Dahil yung oras na yon, ang dala-dala ni Hesukristo
sa krus ay ang kasalanan nating lahat, no? Sabi sa Hebrews 9, gusto kong basahin sa inyo, 26 to 28, sabi sa Hebrew 9:26 hanggang 28, kung hindi gayon, kailangan sanang paulit-ulit na siya'y mamatay mula ng likhain ng sanlibutan. Subalit minsan lamang siyang nagpakita. Ngayoy, magtatapos na ang panahon upang pawiin ang kasalanan sa pamagitan ng handog ng kanyang inialay. No? Itinakda sa mga tao na minsan lang mamatay at pagtapos ay paghukom. Gayun din naman si Kristo. Minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya'y muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. So, ito ang ginawa ng Panginoon. Minsan lang siyang inihandog. Yung offering na yon, yung sacrifice na yon na ginawa ng ating Panginoon, na ini-offer niya, sinakripisyo niya ang kanyang sarili, na siya ang inhandog niya ang kanyang sarili na bilang isang huling handog. Kasi nung unang panahon, ang mga tao noon, pag sila nagkasala, naghahandog sila ng mga tupa, ng mga hayop, pinapatay nila, sinusunog nila. Yun ang pambayad nila nung unang panahon. Yun ang pambayad nila sa kanilang kasalanan. Nag-o-offer sila ng mga blood ng mga hayop. Pero si Jesucristo ang last sacrifice. Minsan lang niyang ginawa yun at sapat na pambayad sa lahat ng ating mga kasalanan, no? Sabi, minsan lang siyang namatay at siya ay inihandog para sa mga ating kasalanan. Ngunit sa kanyang pagbabalik, siya ay muling darating, pero hindi upang para gawing handog sa kasalanan, dahil minsan lang niyang ginawa yon at sapat na yon para pagbayaran ng ating kasalanan, pero siya ay muling babalik upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya, no? Kaya tayo, yan ang ating mapalad na pag-asa, hinihintay natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, no? Now, ano ba talaga nangyari sa cross? Sabi sa 2 Corinthians 5:21, ikalawang Korinto 5:21, hindi nagkasala si Kristo. Tandaan natin, napako siya sa krus, hindi siya nagkasala. Dahil nung unang panahon, sa panahon ng mga Romans, ang pinapako sa krus ay yung talagang mga grabeng ginawang kasalanan. Yung talagang convict, no? Pero napako siya sa krus, hindi siya nagkasala. Hindi nagkasala si Kristo. Ngunit alang-alang sa atin, siya'y tinuring na makasalanan upang sa pagkikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap niya, no? Yun ang dahilan, no? Sabi, hindi siya nagkasala, ngunit kaya siya napako sa krus para lang sa atin. Siya itunuring ng mga kasalanan upang sa pagkikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harapan ng Diyos, no? So, tandaan po natin na tayong lahat ay kumbaga, sa ginawa ng Panginoon na substitution, no? Ginawa niya, sinakripisyo niya ang kanyang sarili at nagkaroon ng substitution. Parang basketball yan. Alam natin yan, yung tinatawag na substitution, no? Ibig sabihin, labas at pasok. O substitution, ipapasok si number 4, ilalabas si number 10. Ganon, ano? So, ganon ang ginawa ng ating Panginoon. Tayo dapat mapako sa krus, pero ginawa niya, dahil binayaran niya ating mga kasalanan, hindi niya pinayagan na tayo magdusa sa impyerno, kundi tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At kung tayo mamatay man, no, sa physical na kalagayan, tandaan po natin ang pangako ng Diyos, bubuhayin niya tayong muli upang makapiling ng Diyos magpakailan-kailanman. So, yung si Jesucristo ay mapako sa krus, lahat ng ating kasalanan ay pinatawad niya. Lahat ng ating mga kasalanan ay dinala niya sa krus, no? Ipinako siya upang tayo magkaroon ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, no? So, lahat ng ating kasalanan pinatawad niya.
At kung tayo ay pati sabi nga no, kung tayo po ay magkasala, merong ang unang 1:9. No, ano sabi sa 1 John 1:9, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive our sins and to cleanse us from all our unrighteousness. Sabi, kung magkasala man tayo, humingi tayo ng tawad sa Diyos. At kung hihingi natin ng tawad sa Diyos at ikukumpasal yung lahat ng nagawa natin pagkakasala at pagkakamali, papatawarin tayo ng Diyos at lilinisin niya tayo sa lahat ng ating mga kasalanan at kalikuan. No? Okay. Sabi diyan, sa verse na yan, sabi ng Panginoon, so that upang tayo maging matuwid sa harap ng Diyos, no? So, tinan nyo kung ano ginawa ng Panginoon Jesucristo sa krus, sa pagpapapako niya sa krus, pinatawad ang ating mga kasalanan at ginawa niya para tayo maging katwiran ng Diyos, para tayo maging matuwid sa harapan ng Diyos. Ano ibig sabihin dito ng tinatawag na righteousness of God? So that in Him, we might become the righteousness of God. Para tayo ay maging katwiran ng Diyos. Na ibig sabihin nun, yung katwiran na yun ay kabanalan ng Diyos. Yun ang ginawang kapangyarihan yun ang ginagawang kapangyarihan ng dugo ng ating Panginoon Yesus. Nililinis na niya tayo. So pagka nilinis ka na, humingi ka ng kumpisal ka sa Diyos, humingi ka ng tawad sa kanyang mga kasalanan. Ang sabi, parang ganun, yung dugo ng Panginoon Jesus, para bang siyang naglilinis, para po bang sabon, at higit pa sa sabon, no? So, ang tingin sa atin ng Panginoon ay maputing-maputi. Wala na yung kasalanan dahil nagsisi na tayo, no? So, dapat kung tayo nakakagawa ng pagkakamali, pagkakasala, magsisi tayo at handa tayong patawarin ng Panginoon sa ating mga kasalanan, no? Sabi sa Galatians 3:13, Galatia 3, talatang 13, Galatians 3:13. Okay, sabi dyan sa verse 13 ng Galatians 3, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay sinumpa para sa atin sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinibitay sa punong kahoy. No? So, naging sumpa si Jesus nang siya ipako sa krus. Dapat sana tayo ang nandun sa kalagayan ni Jesus. Tayo dapat ipako sa krus, tayo dapat maging sumpa. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos, sabi nga sa John 3:16, no? Sapagkat gayon na lang ang pagmamahal sa atin ng Diyos, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sinuman sa kanya sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, pagmamahal ng Diyos ang dahilan. No? Kaya niya ginawa ito, pagmamahal sa atin. At dahil hindi kaya ng tao ligtas ang kanyang sarili, ginawa niya, sinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak na naging sumpa, no? Para dahil sa ating mga kasalanan, no? Kaya nga po, dapat po talaga nating pasalamatan si Jesus, no? Sa lahat ng ginawa niya na napakabuti ng Diyos dahil tayo ay walang kwenta, tayo ay gaya ng basura, no? Marumi, masama, makasalanan, pero sabi nga sa Book of Romans 8, nang tayo makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Minahal na niya tayo nung tayo ay makasalanan pa. Kailan niya tayo minahal? Nang makasalanan pa tayo. Hindi, maraming mga tao, kaya lang nilang mahalin yung mga kamahal-mahal, no? Ibig sabihin, yung may katangian para mahalin. Pero, hindi nila kayang mahalin yung mga taong gumawa sa kanilang masama, yung mga taong hindi nila kayang gawin hindi nila kayang ibigin yung mga taong gumawa sa kanilang hindi maganda. Pero si Jesus, kahit yung mga taong gumawa sa kanya masama, kahit yung mga dumura sa kanya, kahit yung mga nagpako sa kanya sa krus, kahit nang sumibat sa kanya, minahal pa rin ng ating Panginoon. No? Nung sabi niya sa krus, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. No? So, kaya nga,
Jesus Christ is worthy to be praised, worthy to be loved, no? Karapat dapat siyang pagkukulan ng panahon, karapat dapat siyang pagkukulan ng atensyon, karapat dapat siyang bigyan ng paglilingkod, karapat dapat siyang mahalin, karapat dapat siyang ibigin, karapat dapat siyang bigyan ng pagkakataon sa ating mga buhay. Napayagan nating gumawa siya sa buhay natin, no? So, ano resulta? Tayo magkakaroon ng sino man sa kanya sumampalataya ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pangalawang resulta, Efeso 1, talatang 7, we have redemption through His blood and forgiveness of sin. No? Meron tayong kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sabi po dito sa book of Ephesians 1 verse 7, basahin ko po sa inyo sa talatang 7, sabi po dito, tinubos tayo ni Kristo sa pamagitan ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganon kasaganang kanyang kagandahan loob. No? Wow! Nakita natin dyan na siyang tumubos sa atin. Dapat tayo maririmata na. Kumbaga sa alahas wala na, rematado na tayo. Talagang diretso na yung ating kaluluwa, ang ating espiritu, diretso na tayo sa impyerno, no? Pero ang ginawa niya, tinubos niya tayo. Para hindi tayo mapunta ng impyerno, tinubos tayo sa pamagitan ng kanyang dugo at upang magkaroon tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Ephesians 2:13, anong sabi naman sa Efeso 2, talatang 13, verse 13. Ngunit ngayon, dahil sa inyong pakikipagkaisa kay Kristo Jesus, kayo na dati malayo ay nilapit sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Dahil tayo ay nalayo sa Diyos, sabi ko nga kanina, na nagkaroon ng separation, no? Ang unang tao sa Diyos, dahil ang unang tao ay makasalanan, ay nagkasala sa Panginoon, kaya nalayo tayo sa Diyos, pero inilapit tayo, no? Inilapit tayo sa nang tayo ay nakipag-isa kay Kristo Jesus, na dati tayo malayo, ay naging inilapit tayo sa pamagitan ng dugo ni Jesus, dahil sa ginawa niyang pagpapakasakit sa krus ng Kalbaryo, no? So, ano yung response natin? Dahil sa bagay na ito, paano natin tatanggapin lahat ng ginawa ni Jesus? So, receive His gift. Tanggapin natin yung kanyang regalo. Ano yung regalo na yun? Regalo ng kaligtasan, no? Receive the gift of God by faith sa pamagitan ng sa pamagitan ng pananampalataya, no? Si Jesus na ang gumawa ng kaligtasan. Hindi na natin dapat gawin pa yung ginawa ni Jesus. Dahil yung iba, anong ginagawa pagka araw ng Holy Week, nagpapapako sa krus, nagbubuhat ng krus. Nakakahiya po yun, parang pa-insulto po yun sa harapan ng Diyos, no? Yung iba sinasabi, gagawa sila ng mabuti para maligtas. Wala tayong paraan na dapat gawin para tayo maligtas. Kahit na sabihin mo magpapako ka pa sa krus, kahit sabihin mo gumawa ka pa ng mabuti, magiging hopeless ka pa rin. Dahil hindi tayo ang makakagawa ng ating kasalanan, kapatawaran sa ating mga kasalanan. Hindi tayo makagawa para sa ating sariling kaligtasan, dahil tanging si Kristo lamang ang hindi nagkasala at siya lang ang dapat gumawa ng kapatawaran sa lahat ng ating mga kasalanan at kaligtasan sa bawat isa sa atin, no? So tanggapin natin through faith, no? Na yung regalo ng Diyos ng kaligtasan. Hanggang ngayon si Jesus ay kumakatok sa puso ng mga tao na sinasabi, papasukin mo ko sa puso mo. Anyayahan mo ko sa buhay mo. Gusto ng Diyos gumalaw sa buhay natin, gusto niyang pumasok sa buhay natin, gusto niyang makialam sa buhay natin,
Pero hindi niya magagawa yon kung sarado ang pintuan, kung ayaw natin siyang pagbuksan. No? Kaya nga sabi sa Revelation 3:20, "Behold, I stand at the door and knock. If anyone hear my voice and open the door, I will come in to him and sup with him and he with me." No? So, napakaganda. Obligasyon natin pagbuksan ang ating mga pintuan ng ating mga puso, sampalatayanan ang pangako ng Diyos, ang kanyang mga salita, at tanggapin natin si Jesus sa ating mga buhay, no? Bilang Panginoon at tagapagligtas, no? Sabi sa Romans 10, no? Nasa dulo na tayo. Roma Gs, talatang 9 to 10. Sabi sa Roma Gs 9 to 10, kung ipapahayag na yung bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, ay maliligtas ka sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya na sa pamagitan ng kanyang bibig at gayon ay maliligtas siya. So, yun ang kailangan, no? Yung pahayag natin sa ating bibig na si Jesucristo ang ating Panginoon. Ito ay gawin natin ng buong puso, no? At sampalatayanan natin na binuhay siya ng Diyos sa mga patay upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So, He took the punishment na para sa atin, no? Ginawa niya tayo, ginastified niya tayo sa ating mga kasalanan. Kinakailangan ipahayag lang natin na si Jesucristo ang ating Panginoon. Alam nyo, nung unang panahon, sa panahon ito, sinulat to ni Apostol Pablo, no? Napakahirap yung gawin nila na yon, na ipahayag nila na si Jesucristo ang kanilang Lord, no? Kasi noon, dahil ang mga Israelita ay nasakop ng mga Roman Empire, ano po nangyari? Hindi pwedeng magkaroon sila ng ibang Panginoon. Dapat, ang Panginoon lang nila yung Emperor, no? O ang kanilang Lord, ang kanilang Panginoon, ay yung Emperor nila. Pagka narinig o sinabi nila ito at nalaman ng gobyerno ng Roma, pwede silang patayin. Kaya totoong-totoo sa kanila talaga yung confession na ito, na tinatanggap nila na si Jesus ang kanilang Panginoon, no? So, yun lang po mga kapatid. Totoong na kailangan natin si Jesus sa ating mga puso, sa ating mga buhay, no? So, para sa huli, ating conclusion, may mga tanong lang po ako na gustong sabihin sa inyo at iwan sa inyo, no? Pakinggan po natin. Number 1, have you stopped trusting in yourself and started trusting in Christ alone for salvation? O tumigil ka na ba na pagtitiwala sa iyong sarili na kailangan mo ng kaligtasan at kaya mo iligtas sa iyong sarili, no? At ngayon, nalaman mo na ito, magsimula kang magtiwala sa Kanya, sa ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, have you turned away from all known sin? O umalis ka na ba? Bumaliktad ka na ba, no? Nag-turn away ka na ba? Nag-about face ka na ba sa iyong mga kasalanan at tinunguhan mo na at hinarapan mo na si Jesucristo na siyang nagpapatawad ng kasalanan. So, ibig sabihin, yung ano dito, yung tinatawag na pagsisisi is not 360 degrees, no? Kundi 180 degrees. Minsan papaliwanag ko sa inyo yan, no? So, sumunod, ginawa mo na bang master si Jesus ng iyong buhay? Siya na bang yung Panginoon na tagapagligtas? At panghuli, are you willing to follow and obey Him for the rest of your life? Gusto mo ba na sumunod sa Kanya? Willing ka ba na sumunod sa Panginoon? At ang Kanyang mga salita ay sundin mo habang ikaw ay nabubuhay sa mundong ito. No? Okay. So, pagbulay-bulayin po ninyo yung mga tanong na yan at kayo ang sumagot kung ano sagot po ninyo sa mga tanong na yan. Okay? So, manalangin po tayo. Sa lahat na nakikinig ngayon, kung hindi mo patiyak kung ikaw ay ligtas, sumunod po kayo sa isang maikling panalangin.
aminin po ninyo na totoo lahat na inyong sasabihin. Aminin po natin na yung mga sasabihin natin to maging totoo po sa ating mga puso. At natitiyak ko po na meron kayong tatanggapin sa gabing ito. Sabihin po ninyong panalangin ito, O Diyos, naniniwala po ako po'y makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanang nagawa sa iyong harapan. Sa oras na ito, pinagsisisihan ko lahat ng iyon, tinatalikuran ko, at naniniwala ko na tanging si Jesucristo lang ang makapagliligtas sa akin. Jesus, tinatanggap kita. Sa oras na ito, makialam ka sa buhay ko. Pinapayagan ko na ikaw ang gumawa sa buhay ko mula sa oras na ito. Ikaw nang aking maging Panginoon at tagapagligtas. Susunod ako sa iyo, maglilingkod ako sa iyo habang ako'y nabubuhay. Salamat po, O Diyos, sa pagpapatawad mo sa aking mga kasalanan at baguhin mo po ako mula sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aking panalangin. Amen. Ako na lang po magpe-pray, Lord. Sa oras na ito, lahat po ng tumanggap sa iyo, sumunod sa panalangin, pagpalain mo sila, tulungan mo sila maging malapit sa iyo, at gumawa ka ng dakilang bagay sa buhay nila. Mula ngayon, tulungan mo sila magbasa ng Biblia, makinig ng mga aral patungkol sa iyong salita, dumalo sa mga fellowship, at patuloy na hinihiling ko na kayo po ang magbago ng kanilang buhay, kayo po ang tumugon ng kanilang mga panalangin. Sino man sa kanila, sa lahat ng narito na nakikinig at makikinig sa live stream nito, na may mga problema, may mga pinagdadaanan, may mga kahirapan na nangyayari sa buhay nila, may mga circumstances na hindi nila inaasahan. Lord, may mga sakit at karamdaman, may mga pangangailang matindi. Lord, tulungan mo sila, kahabagan mo po sila, gumawa ka ng himala sa buhay nila. Magpatotoo po kayo sa kanila na ikaw ay buhay at makapangyarihan sa lahat. Lord, maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Pagpalain mo ang buhay nila, anumang panalangin nila na ayon sa iyong salita, ayon sa iyong kalooban, yun po ang makapangyari. Dalangin po namin, mas makilala ka pa nila ng lubusan at tulungan mo magpatuloy sila sa pagsunod sa iyo at paglilingkod. Sa iyo ang kapurihan, kalawatian, karangalan. Lord, dinudulog ko sa iyo lahat ng may mga prayer requests. Dalangin ko po, tugunin mo po yung kanilang mga kahilingan sa panalangin. Ingatan mo po ang bawat isa kanila, iligtas sa anumang panganib at kapahamakan. Yung mga mahal namin sa buhay, Panginoon, na maglalakbay, kayo po mag-ingat at magligtas sa kanilang lahat. Maluwalhati nilang marating ang kanilang pupuntahan, maging sa kanilang pag-uwi. Kayo rin po ang gumabay, pumatnubay sa kanilang mga lakad. Pati po yung mga kapatid po namin na nag-a-apply ng trabaho, tulungan mo makakita sila ng tamang trabaho, na makapaglilingkod sa iyo na may kalayaan. Tulungan mo rin po yung mga may mga problemang pinansyal, abutin mo po sila, makabayad sila sa kanilang mga utang, at tulungan mo yung mga nagpe-pray na magkaroon ng negosyo. Kayo po magbibigay ng puhunan, Panginoon, sila na may mga sakit at karamdaman. Kayo po magbigay ng kagalingan, ang espiritu lahat ng sakit at karamdaman sa kanilang katawan. We rebuke in Jesus' mighty name and the power of the Holy Spirit. And right now, Lord, let your healing flow over their bodies in the name of Jesus Christ of Nazareth. Salamat po, Ama, sa lahat ng mga nakinig. Basbasan mo at pagpalain, huwag mo silang pababayaan. Sumayo ang kapurihan, kaluwatian, karangalan, sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen. Amen po.